Ayan, so guys, kakain na kami with Ma'am Shin. Hi! Sa lahat po na nanonood ngayon, kain po tayo ng biryani, chicken biryani. And fried rice. Ito ang mga paboritong pagkain ng mga Arabic. Yeah. Arabic, Indiano, Pakistani. So, which is nagugustuhan ko rin siya kasi mapatinungan nila. Although, nagugustuhan mo kasi halagang 12 pesos, o 12 dirham. Napakamura na po. Malaki na po yung chicken nila. Fried, masarap po. Chicken. Tsaka tamang-tama yung lasa. Pangmasa talaga. Ito na po. Ito naman po, ang kanyang ang ganyan namang ulam ay daing na bangus. Masarap ako gawin. Binbangon. Saan po tayo? At may isang hibang baboy pero may kagat na. Sabi po ay late na kumain kasi bisi-bisihan. Dami ng customer. Tanghalian pa lang po namin to. Sarap. Masarap pa nito ng bangus sa gabi. Malasa naman. Sarap. Kahit yung ano mo, yung pork chop ba yan? Ito. Hindi matigas ang ano na. Kaya ko lang muna. Kaya ko lang mo. Bilangkat kita magdamang. Kumain. Nakakagutom. Ano mo lang na si mama? Ang pain mo. Bahala mo. Pain mo kayo ano? Yung ganisa. Nung ganisa sa karatlog mo. Nga muna. Sumakay ako. Kain lang tayo guys. Kasi mamaya, mapapalaban na naman kami. Ganun po talaga ang buhay OFW. Trabaho. Ako naman bago ako dito sa salon na to. So mas matagal na siya sa akin dito sa salon na to. So, kamusta naman yung experience mo man dito? Ilang years ka na? Where? Ilang taon na ba ako dito? Sa unang salon, 6 years. Ngayon, mag-6 years na yun. So far, experience ko rin na maganda naman. Mabait yung amo ko. Hindi stress masyado sa trabaho. Pagod nga lang, pero at least yung pagod mo, may ano naman siya. May kapalit. May kapalit naman, at least maayos na sahod, gano'n. Hindi pa kataon yun. Yung sahod din dito, kahit yung kailan dumarating sa inyo sahod yun. Yung kagandahan sa company na to, maaga talaga nagpapasahod yung amo ko. Hindi ko nakatapos ng buwan, may sahod na. So, hindi mabigat. The perfect pala, no? Sa mga gusto mag-apply, hiring ba po kami sa mga gusto pong mag-apply? Kung gusto kong mag-apply ng mga bakla na gusto magtrabaho dito. All around. All around, nire-recommend ko po yung salon namin kasi yung amo natin yung talaga mabait. Sabihin ko sa inyo, basta magtrabaho lang kayo, ganun lang. Walang pasaway. Kasi nga, Pero kagandahan sa company ito, hindi may bahay, di ba? oo, may accommodation, may driver, Hindi ka na... wala kang babayaran. Pagkain mo lang, pero at least may ano na yun, mag-ano na para sa iyo yun. Diba? Kaya bigat, hindi mo kailangan magbayad ng bahay, kuryente, tubig. Just, libre na siya. Buo na. Buo na yung sasahurin mo. Ang pagdating sa Pinas, pang save mo, for the future, gano'n lang.
Sabi talaga yung amo, talagang wala kang masabi sa amo. Pakabay. Kaya nakapagpabugay na siya. Mhm. Nakapagpabugay na. Yung investment lang sa Pilipinas, sa papaano. Ganun lang. Uwi kang maayos, papasok ka ng maayos, lalabas ka ng maayos, kasi wala kang isip, trabaho lang. Kasi pag dito, naranasan ko ngayon, busy-busy yan talaga, mano. Kung umagang hapon ka, dire-dire yung trabaho. Minsan nga, nung Eid at saka Ramadan, perfect lahat. Sa'yo talaga, busy talaga siya. During Ramadan naman, chill-chill lang, parang magaan lang yung ano, trabaho. Pero pagdating talaga lang, normal talaga yun na. Kasi big celebration lang yun. So, lahat ng tao pumunta sa salon, linis ng pupo, kung ano pinapaano yun. Yun lang. Ano naman masasabi mo sa mga kabataan sa Pilipinas, ang mga magulang ay nasa abroad, nagpapakahirap, ano ang mga may mensahe mo sa mga kabataan doon? Well, sa mga kabataan nag-aaral or akala niya kasi ang buhay dito ng mga nag-aabol madali lang. Yung mga araw na Pilipinas, ng Pilipinas ang pagod. Trabaho, pagod, nagkakasakit sila, sarili nila iniisip nila. Alam mo, pala sa kami nag-aalaga. So, hindi madali ang pag-aabroad. Kaya, advice ko sa mga bata sa Pinas, huwag kayong magalit sa mga magulang niyo kung nandito sila. Kasi hindi naman madali ang buhay niyo dito. Kaya sila umalis ng papuntang ibang bansa dahil para sa magandang kinabukasan niyo. Kaya dapat, nag-aaral talaga kayo ng maayos. Dapat tapusin. Iwasan ng barkada kasi ang barkada talaga yan ang nakakasira. Nabagbay mo sa ano, sabi ka, lately ka, o saya ka, may naganap doon nakaraan na bagay lang sa eskwelahan. Ano ang opinion mo doon? Opinion mo lang naman. Opinion ko lang naman, pero sa ano kasi, sa kabataan kasi ngayon, nauso pa sa social media. So ang mga bata na yun, nagiging ano na sila parang nagiging masyado na silang masyado silang nagpapa-apekto sa mga napapanood nila sa TV o sa social media. Parang minsan kasi nagsisink in sa isip nila, hindi pala gawin natin to kasi alam na nila yung rights nila. Which is bilang isang bata. Which is hindi nila alam ang consequences nun. Kasi syempre paano na lang yung mga namatay? Hindi naman nila choose mamatay, di ba? So, hindi naman, or sabihin natin na bully sila, pero dapat, hindi umabot sa ganun, di ba? Nakapatay mo yung tao, hindi pwedeng ganun, kasi kumiksi ang buhay ng tao, isa lang ang buhay ng tao. Kaya dapat lagi magmahal. Magmahalan. At saka guys, iwasan po natin maging bully. Okay mo nga lang. Kasi nararamdaman ko kasi at nakikita ko sa panahon ngayon at iba yung panahon noon. Noon talaga napakasiklang buhay mga tao, tulong ang mga bata. Kasi nga, wala silang ang nangyayari nga kasi nga dahil nga sa social media, napapanood nila sa mga bata ngayon nagiging busy na sa cellphone, laptop, TV. Dahil kasi wala naman yung gano'n, di ba? Wala na yung laro ng bata. Wala na laro pang bata. Hindi nila na-experience yung maglaro sa labas, maligo sa ulan, takbuhan kayo, mga gano'n gawain bilang isang bata. Ngayon wala na Ang mga bata ngayon, lagi nila sa loob. Computer, lagi nila sa PlayStation, lagi nila sa cellphone. Wala na. Marami na may malabo ang mata. Marami yun. Karamihan, di kumakain kasi naglaro yung email na yan. So, napakalaki epekto, Ano naman ang masasabi mo sa government natin sa Pilipinas ngayon? Magulo talaga as in. Wala. Sila nag-aano na posisyon kasi sila kasi kasi pag may power ka, nasa posisyon ka, talagang kaya mong anuhin ang lahat. May power ka So, gagawin mo kahit mali, gagawin mo tama. Kahit pera ng taong bayan, kakamkamin mo kasi nasa posisyon ka. Kawawa naman yung mga taong naghihirap. Paano na lang? Sa gobyerno natin, maawa naman kayo, lalo na sa mga pero tama lang yung sahod, magkano lang ang kinikita. Dapat pataasin nila ang minimum wage ng mga magagawa sa Pilipinas. Kasi kung mataas naman talaga ang sahod din sa Pilipinas, for sure naman wala na mag-aabroad. Hindi na. Kasi this at ng taas-taas ng VAT. So, nakasana pupunta ang VAT na yan. Yun na nga, di ba, nangyari? Di ba? Ninakaw. Pati yung PhilHealth. Yung PhilHealth na yan, hindi naman talaga masyadong nagagamit.
Laging Sa pamumuno ni BBM, ano lang one word sasabihin mo? One word. wala talaga nangyari. Pangit talaga. Although, in-expect ko talaga na magiging maayos talaga, katulad kay Duterte. Wala akong talaga, sa time ni Duterte talaga, wala akong masasabi kasi that time talaga, umuwi ako, safe talaga ang Maynila. Saka takot ng tao. Takot ang tao talaga, takot talaga. Pero, sabot ka kung sakali na magkaroon ng batas o ibalik yung batas No? na death penalty. Ay, sabon ako. Lalo na sa mga corruption na yan, yung malaking corruption na yan sa Pilipinas, dapat talaga butain yung mga ano yan. Mhm. Kasi wala yun. Ito po ay opinion po lang namin ang kapag-usapan kasi po bilang isang OFW na matagal na rin po dito, iba po talaga yung pamumuhay namin dito. Oo. Iba talaga kasi napaka-safe ang government nila dito, wala akong masabi talaga. kaya po nakakairita po kami, naiirita na kami manood ng mga balita. Oo. Kasi hindi namin alam kung totoo ba yung mga balita o bayaran na sila yung mga media. Oo. Diba? Kasi di ba, dito wala kang masabi. Paglakad ka dyan, walang mag-aano sa'yo. Na Pinas, hindi Diyos ko mamaya. Maglakad ka lang. Di ba, saksakin ka lang. Hold up in Hold upin ka na. Dito hindi ko Saka yung mga babae, kakaawa din mga Kakaawa, makakasakin o i-rape. Iba dito. Dahil ang tao takot sa gobyerno. Diyan wala kaya takot na kasi number one, ang gobyerno, walang pasimuno. Wala ka pa sila. Paano ba natatakot ang tao kung sa gobyerno lahat ay gano'n? Walang takot. Bakit ako matatakot magnakaw? Eh, maliit lang nilakaw ko. Pang lalaki ka nga politiko, Oo. bilyon ang nilalakaw. Bilyon na pa. kulong. Samantala yung nanguhala ng mangga, nakulong. Nanguhala ng sardinas, nakulong. Napakaano yung batas natin sa Pinas. Napaka. At pansinin mo yung mga politiko o may pangikilanang pangalan sa atin na kapag nakukulong, special treatment pa. Yes. Naka-aircon. Napaka-unfair. Unfair. Unfair talaga. Ang sarap lang kung ganito yung kumakain kami dalawa ni Ma'am si Nicole na nag-uusap kami, ganyan. Diba? Lalo sa gabi. So guys, maraming salamat. Sana supportahan niyo po kami. Ilalagay ko po dito sa baba yung Facebook page ni Ma'am Shi at yung kanyang YouTube channel. Please subscribe and follow guys. Kaya maraming salamat po. So, Salamat po sa maiksing panonood at sa ginawa ng video na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana mabulutan ng aral. ito po yung opinion na po namin. Tama. Kaya po, maraming salamat. Bye! Salamat po!